What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Assalamualaikum. Good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everybody. Ayan, medyo umulan kanina bago ako nagising for sure kasi parang wet na wet itong floor na to. Pero maganda naman yung sikat ng araw ngayon and hopefully magtuloy-tuloy siya hanggang mamaya. 'Di ba? Hanggang 4. Medyo magulo pa yung ating buhok. Shellac. Ayan, shellac. Whew. Very nice and calm weather. Dito tayo. Hindi naman wet yung nag-dry na siya. Ay, shellac. Sana hindi siya umulan. Habang nandito ako, mga shellac. Ay, nako. Ayan. Good morning to everyone. Isang nakakalokang morning to everybody. Ayan, kahit medyo umulan kanina, ano pa rin yung panahon ngayon? Parang very welcoming pa rin. Very welcoming. Very ano pa rin yung panahon ngayon, guys. Shala. Ayan. Nagbabasa-basa ako ng mga comments sa previous vlog ko. I think ito yung vlog ko. Yung parang nahihirapan. May nag-comment. Ayan. Basahin natin kasi alam nyo naman, hindi naman sa pasinungalingan yung mga comment ninyo, guys. It's just gusto ko lang may matutunan or maklarify sa mga pinag-comment ninyo, guys. Ayan. Basahin ko Ipa-flash ko to sa screen para mabasa or makita nyo rin. Para hindi na kayo maghagilap pa. Diba? Okay, sabi, sino kaya yung pinapatungkulan ni Nurse Can? Ayan. Natin. Basahin ko sa inyo. Naranasan ko na yan sa ito ata yung about sa Filipino Mafia vlog ko or bullying here in the US. Ako mismo, guys, ay nakaranas ng ganitong pangmamaliit o kaya discrimination sa mga sa ibang lahi dito na dominante na puti dito. So ako mismo ay isa sa mga biktima ng discrimination dito sa Amerika. Imagine niyo, guys, sa Saudi Arabia matatanggap ko pa ng onte yung discrimination, yung pang-aapi kasi nga bansa nila yun eh. Although bansa nila rin naman ito. But ang paniwala kasi sa Amerika, walang native talaga dito. Yung parang all of the people around here are US is founded by immigrants from several countries. So halos wala talagang native dito. This is founded, United States of America is founded by immigrants from several countries. So ang paniwala is that everyone around here, everyone who lives here ay immigrant. Okay? Nag-migrate lang papunta dito. Ayan. Let's see. Basahin ko sa inyo. Naranasan ko na yan sa kapwa Pinoy mo sa na magda-down sa'yo. Shout out to, nagbanggit pa ng pangalan. Shout out to kay na feeling maganda, lol, di naman kamukha ni Carla Avellana. So, grabe naranasan ko sa babaeng yan, pero di ako patatalo, pero feel ko na karma na yan.
kasi pinaiyak niya mga ka-workmates namin na mas matanda pa sa amin at sobrang feeling talaga niya madaming alam. Associate lang naman, di siya Bachelor of Nursing. LOL. Laugh out loud. At saka, tinatawanan ko lang. At pinatawad ko na tong babaeng to kasi alam kong anong ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din sa'yo. Dami dito, lalo na sa Kaiser. Daming Pinay na mataas, akala mo madaming alam, pero yun pala nako, wala palang alam. Basta wag mo na lang ipagyabang kung anong madaming alam, kung ano nang madaming alam, kasi mapag-iinitan ka talaga. Mahirap ang mag-retire sa US, lalo na kung 3K baba, kahit pa 3K yan pataas, mas maganda sa Pinas. Ang mahal mamuhay sa Jumerica. 5 years from now, we are going home. OMG, di kaya ang retirement ko na 2,200 sa US. Sa apartment pa lang, lol. 1 mahigit. Umuulan na siya. Let's go. Medyo umuulan na, guys. Umuulan na. Uulan na ata. Let's go, guys, sa loob. Parang hindi ko kakayanin to. Umuulan na. Let's go. Shalak. Umuulan na. Doon na tayo mag-vlog sa loob ng kwarto. Tutuloy kaya to? Parang hindi. I wonder. Parang hindi naman tutuloy. I don't know. Pero just to be safe, hindi naman tumuloy. Parang di naman tutuloy. Let's go back. Ayaw kasi mag-vlog sa... Uy, parang umaraw pa eh. Let's go back. Shut up. Parang di naman tutuloy. Doon tayo sa ibang spot. Hindi naman siya tutuloy. Let's go. Nakasyalak naman yun. Kala ko uulan. Syalak. Ayan. Paano tuloy kayo? Eto, basahin natin. Continue. Sa Pinas, 2K to 100K na may maid of honor ka na at driver and you live. In short, wag na nating anuhin. In short, hindi siya magre-retire dito at ayaw niya ring antayin yung retirement niya. At sabi niya ay after 5 years, uuwi na siya ng Pilipinas. Ayan. Unahin muna natin yung take about sa racism. Yes, that is true. True talaga dito na merong mga Pinoy na inggitera, merong mga puti din na inggitera din. So, pag naka-encounter kayo ng mga ganong mga tao, guys, wag nating lahatin. Okay? Wag nating lahatin na hindi porket na experience ninyo sa specific facilities yung ganong mga bagay is ganon na rin sa ibang mga facilities. Iba-iba. Kaya nga, kung meron kayong maranasan na ganon, maghanap kayo ng ibang employer. Kaya nga tayo immigrant dito eh. Kaya nga tayo maraming freedom, maraming choices. 'Di ba? Huwag masyadong personalin. Hindi nyo alam, at the back of that being so racist, at the back of being so strong, tapos mapang-api sa kapwa, hindi nyo alam, inaapi ang mga yan sa bahay or they're very weak sa bahay or kung saan man. Internally, napaka-weak ng mga taong yan. Because if you are strong, kung matatag kang tao, bakit mo magagawang mang-api ng ibang tao na yung parang mababa or feeling mo na hindi lalaban sa'yo? 'Di ba? So for sure, meron yang problema
either sa kanilang behavior or internally. So, intindihin na lang natin. Kung hindi na natin kaya yung pang-aapi, lumipat tayo ng ibang ospital, 'di ba? Bakit ako magpapatalo at sasabihin ko na, ayoko talaga dito. Yung mga tao dito mapang-api at walang kwenta, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Sinong talo, 'di ba? Ako. 'Di ba? Kaya nga nung naranasan ko yung pambubuli, naranasan ko yung diskriminasyon dito sa Amerika, hindi ako uuwi ng Pilipinas or hindi ko ipagpapalit yung green card ko and then yung opportunity ko to become citizen after 5 years of staying here just because binuli ako. Lilipat ako ng ibang state, guys. Alam nyo naman, 'di ba? Lalaban tayo, 'di ba? Kasi kung hindi natin kayang ipaglaban yung ating mga pangarap, wala rin. 'Di ba? Dapat pag nandito na kayo, dapat matatag kayo. Hindi kayo basta-basta nabubuwal ng ganitong mga challenges. Hindi ko sinasabing makipag-away kayo at awayin ninyo yung nagbubuli sa inyo. You can, do it in a proper way or follow the proper channel of communication, make an incident report, statement, submit it to your assistant nurse manager, inform your charge nurse. You can do all of that. But if all of those things doesn't work, go ahead and leave. Maraming ospital dito sa Amerika. Kaya nga tayo green card holder at immigrant, guys. Kasi we all have the flexibility in this world. Napakarami nating option. Napakarami nating hindi lang tayo pang bedside. In fact, you can work in other industry. You can work in other field. Ang daming oportunidad dito sa Amerika, guys. And wag tayong magpatali. Kung hindi na tayo happy as a nurse, why not work in other field? 'Di ba? Wag tayong papatalo sa mga ganitong pagsubok sa ating buhay. 'Di ba? Ako nga, 'di ba? For more than 2 years, narinig nyo naman or nasubaybayan ninyo yung kwento ng aking buhay. Yung kwento ko halos kapag merong nangyayaring masama or kapag may nangyaring diskriminasyon, racism sa akin for that specific day, binablog ko. Pag may problema ako, may sakit ako, binablog ko. Pero, ang pangutana, sumuko ba ako? No, definitely not. 'Di ba? Hindi ako susuko sa pangarap nating prosperity and financial stability in the future. Guys, ito lang yung masasabi ko for ilang na ako. Let's be exact. February, March, April, May, June, July. So magtatapos na yung July. I am now here 2 years and 6 months sa Amerika. 'Di ba? Happy. Masaya ako. Masaya si Nurse Can kahit single. Sana naman soon magka-jowa na. Charis, joke lang yun. Masaya ako, guys. Though sometimes merong mga times na, meron akong mga moments or dull moments na parang, hindi rin natin may kakaila na nagkakaroon tayo ng challenges emotionally, nagiging moody tayo, pero nakakabangon naman paunti-unti. Ayun, ito pa lang na parang yung parang binigyan tayo ng isang araw na naman ng Diyos para mabuhay at enjoy ang kanyang creation and then gumawa ng maganda, spread kindness and love into this world, ay napaka magandang opportunity na to. Let us all be thankful for this opportunity. Ayan. Doon naman sa pangalawang comment niya, siya pa rin yung nag-comment. Feeling ko burnout lang itong babaitang ito.
'Di ba? Feeling ko talaga na burnout lang 'to. Tingnan natin or wala siya sa tamang facility. Okay? Feeling ko pag lumipat ito ng ibang facility tapos nagustuhan niya yung mga kasama niya, masasabi niyang, ay dito na ako dito na ako magre-retire, Charis. Sabi niya hindi daw siya magre-retire sa Pilipinas and after 5 years uuwi na siya. Meron naman siyang point doon na parang yung 2,200, yung $3,000 na parang monthly allowance, kunyari, social security benefits ay hindi enough. Yes, that is true. Hindi talaga siya enough, actually. Kasi, ngayon pa lang, nagaano na, parang napakamahal na ng mga bilihin at tataas pa ito. So, for sure, sa renta pa lang, sa insurance, 'di ba? Hindi siya siguro kasi makikita mo talaga yung mga tatanda dito, may mga 60, 58 years old, nagpa-part-time job pa rin, nagtatrabaho pa rin yung iba. Suma-sideline or rumaraket pa rin yung ibang mga tao. So, siguro nga ay hindi talaga siya kaya kasi pag uwi mo kasi pag nasa Pilipinas ka, yung $3,000 to $4,000 besh, kapag sumusweldo ka or meron kang natatanggap na 150 to 200,000 or at least 100,000 to 150,000 a month, napakalaki na nun sa Pilipinas. Pwede ka nang mamuhay ng tahimik at mapayapa. 'Di ba? So, ganyan din yung mindset ko, guys. Sabi ko, after 5 years, 7 years, or 8 years, sa Pilipinas na ako titira at hindi na ako titira dito sa Amerika. Let's see what's gonna happen after all of those years. Pero sa ngayon, wala akong kabalak-balak na umuwi ng Pilipinas after all of those years. Sa ngayon, 'di ba? Enjoyin muna natin yung pag-iipon, enjoyin muna natin yung Amerika. Ba't ako uuwi ng hindi ko pa nga nalilibot yung 50 states. Diyos ko, Lord! Inshallah, kapag may panahon na tayong makapaglibot-libot dito sa Amerika, sana makapag-travel ako ulit sa August. You know, sa mga states dito sa Amerika, 'di ba? Since meron tayong sana malawak pa yung ating magiging space after ko mag-end ng work dito sa Dayton, tsaka yung space na magsa-start ng work sa Houston, Texas. Wow! Next week, guys, i-announce ko na kung saan ako titira. I-announce ko na rin sa inyo lahat-lahat. Charis! May pa-announce, Shalak. Ayan. Sana itong, ewan ko kung subscriber natin ito, sana itong subscriber na to ay maliwanagan or ganyan din yung mindset ko before na gusto kong umuwi after 5 or 6 years. Pero ngayon, medyo naka-adjust na at ang iniisip ko na lang parati, kung for example, hindi ako gusto ng unit na yan or ng ospital na yan and feel ko na hindi ako mag-grow dyan, leave Caracaraka. Maraming ospital dito sa Amerika. Maraming state akong pwedeng lipatan. Ito lang, guys, dapat yung mindset ninyo kapag nandito na kayo sa Amerika or yung mga parating pa lang. Go to work, finish your work, make yourself happy kahit na gutay-gutay na kayo sa work. Promote patient safety as always. Save yourself. Go home, eat, sleep, get your paycheck, kalas. Wag na kayong emerot, 'di ba? Go out with your friends once in a while. That's it. Live your life. 'Di ba? Wag masyadong kung ayaw sa inyo ng unit na 'yan at parati kayong dehado sa patient assignment, wag kayong karakaraka na mag-resign. Pero pagplanuhan nyo na, day 1 pa lang na naramdaman ninyo na hindi kayo belong sa unit na 'yan, pagplanuhan ninyo na ang inyong exit plan.
O, diba? Thank you guys sa parating panonood. Maraming salamat sa parating panonood ng aking podcast. Naging podcast na to. Mga shalak! Goodbye! Shalak! Ayan. Babush na!